Hello mga par, naalala niyo tinanggal namin dati yung hybrid antenna, di siya nakasignal sa area at pinalitan namin ng ganitong hyperbolic. Yung kanyang SIM is built-in po at okay naman siya, nakasignal. Pero after 5 months, ito na yung nangyari, pinull out na naman namin at pinalitan namin. Kung gusto niyo malaman yung sampal na katotohanan, tapusin niyo yung video na to. Syempre bago kami pumunta sa area, nagpa-relax muna kami kasama yung mga tropa. Dumaan kami sa ilog dito sa amin, kumain ng preskong isda, nagluto sa gilid ng sapa. O di ba napakaganda ng buhay pag dito sa bukid. And kita niyo naman yung isda. Yan, napaka-presko na isda. Ginawa naming barbecue yung isda. Ayan, niluto namin sa uling, no? Alright, di ba? Tapos yung aming sausawan, napakaanghang. At pagkatapos ito na, dito na tayo sa area. Okay, good morning. Good morning, Nurhan. Okay. Good morning. At ito na, nagbiyahe na kami papuntang Barangay Sumiorang under ng municipality ng Tangkal. Pupunta tayo doon para i-pull out natin yung hyperbolic, yung in-install natin last 5 months ago. Alam niyo ba mga par, napabilib ako sa dalawang ito, napatayo nila yung 60 feet na dalawa lang sila. Grabe, napabilib ako sa inyo dalawa mga par. Alam niyo ba mahal yung magpa-install ng tower? By feet po yung singilan. For example, magpa-install ka ng 40 feet, 40,000 po yung singilan. Pag 50 feet, 50,000 naman. Pag 60 feet, 60,000. Ganyan po kamahal magpa-install ng tower kasi napaka-risgo po magpa-install ng tower. Nakakatakot po at napakahirap po yan i-install. Naalala ko tuloy dati yung first time pa lang ako magtayo ng tower, nagpa-install po ako 60 feet, 60,000 po yung nabayaran ko. Lahat-lahat na po yan. Wala na po akong bibilhin na gamit. Sila na po yung bahala. Turnbuckle, tubo, alambre. Wala na po kayong gagawin. Sila na po lahat. 60,000 at 60 feet po yung napa-install nila sa area ko. At ngayon mga par, baka nagtataka kayo bakit may tower yung pinantahan namin dito is i-pull out yung hyperbolic. So ganito po kasi yung nangyari mga par. Bakit gumawa sila ng tower? Kasi mag-change na po sila ng ISP. Dahil sa area ko po nakapagtayo po ako ng tower, Starlink po yung aking source. Ginawa ko po siyang P2P. Pinagtatapon ko po, yan po yung receiver. So nangyari po itong tropa ko na is bibigyan ko po siya ng 10 Mbps sa aking Starlink kasi yung kuha ko naman sa aking Starlink is 150 Mbps hanggang 200 Mbps. So ngayon is libre na po siya, bumili lang siya ng receiver na Lightbeam Gen 2. So wala na siyang babayaran sa SIM card, wala na siyang monthly sa kanyang SIM card. So pwede siya sa akin na bumayad. Pero joke lang yan mga par. So ngayon mas maganda na ngayon dahil wala na siyang babayaran na monthly sa kanyang SIM card. So ang mangyayari mga par, baka gusto niyo bilhin yung kanyang antena, binibenta po niya. Yung sabi niya sa akin 4,000 po yung binta niya. At syempre yung SIM card, wala na yung SIM card kasi ako na yung kukuha sa SIM card. So antena na lang 4,000. Ayan, ayan po yung tropa natin. Siya po yung may-ari sa Piso Wi-Fi dito. Nakasolar naman, kita niyo naman kanina, nakasolar yung Piso Wi-Fi dito. So napakalaki ng savings siya kasi sa akin na po siya nakakonect. At ang gamit ko mga par is Starlink, ginawa ko siyang P2P, no? So ngayon yung Starlink ko is 5 na piso Wi-Fi yung nakakonect at pwede pa yan madagdagan kasi medyo malaki yung speed natin. So sa mga simbis pa dyan na mahina yung kanyang connection, mag-upgrade na kayo mga par. Wag nyo na yung hintayin pa na yung iba na yung gumamit ng Starlink sa area nyo. Dapat kayo yung mauna gumamit ng Starlink sa area. Kita nyo parang moy-moy po yung aking kasama. Nakatenum sa puro moy-moy to. Si moy-moy ang si Timoy. Kinigan rin katabid ka na. May story po ako mga par, true story po ito kasi katropa ko lang, di ko lang i-mention yung kanyang pangalan. Ganito po yung nangyari mga par, yung tropa ko may 10 piso Wi-Fi, magkaiba-iba po ng modem at saka SIM card mga par. Napakahirap ng kanyang situation kasi yung 10 SIM card hindi po yan magkasabay-sabay ng monthly, depende po yan sa monthly ng kanyang babayaran sa kanyang SIM card. Merong Rocket SIM at saka Gumo SIM at saka Globe Plan. At kung iisipin mo mga par, mas akala niya is nakatipid siya, pero mga par, mas napamahal po siya mga par kasi bibili ka ng maraming antena, bibili ka ng maraming hybrid, hyperbolic, maraming modem at saka yung mga SIM card mga par, tapos monthly bill mo sa 10 mga par, pag tinutal mo yan par, napakamahal. Ayan na po yung hyperbolic mga par, tingnan nyo, pinull out na po namin yan, binibinta po yan ng ating tropa, 4,000 lang mga par. Kung gusto nyo bilhin, comment kayo sa baba mga par para ma-ship natin sa inyo mga par. Sagot nyo na po yung shipping. So balik tayo mga par, akala niyo mga par nakatipid kayo sa SIM card na maraming piso Wi-Fi niyo, pero mali po yan mga par. Huwag niyo nang hintayin mga par na iba yung gumamit ng Starlink sa area niyo tapos paramihin nila yung kanilang piso Wi-Fi.
kayo na mismo yung mag-Starlink sa lugar niyo mga par. Maniwala kayo, napakaganda ng Starlink, napakalakas ng internet. Sa akin yung na-try ko mga par, isang Starlink, 5 piso wifi, at may possible pa mga par na dagdagan ko. So ayan na si Nurhan, ayan na yung ating receiver, yan na po yung i-install natin mga par. Back to topic tayo dito mga par. Ayan na po yung antenna, naka-install na po. At ayan na po, nilagay na po ni Nurhan, ilalagay pala. Ayan po, yung LAN cable. Ayan, itatali po natin dyan sa ginto para madala ni Nurhan sa itaas para di siya mahirapan mga par. Usapang Starlink mga par, sa mga magtatanong mga par kung saan mabibili, sa kanila pong website mga par, starlink.com. Pero sa mga tinatamad naman dyan magpa-install at walang idea magpa-install mga par, pwede kaming magpa-install. Sa inyo po dapat ipangalan ng Starlink para po yung ating liabilities is nasa inyo po. Alright, sa mga gusto magpa-install ng Starlink with piso wifi, pwede po kami mag-install para sa inyo. Comment lang sa baba mga par kung saan yung location nyo at i-message po namin kayo. Pwede rin kayo mag-message sa aming Facebook page mga par, Yamwas TV Official. Direct na lang po kami i-message para po pag-usapan natin po yung presyo at location at syempre yung ating lahat na gagastusin. Alright, so ayan na po, nilagay na ni Nurhan yung ating receiver. Tapos na po yan. Goods na po yan. Alright, diba? Napakaganda po tingnan. Mataas po siya. 60 feet po yan mga par. Alright, andito na yung ating piso wifi. Ayan po, solar power po yan. 12 volts. Sa mga gusto rin bumili ng piso wifi na set po na 12 volts power, available po yan sa atin. Alright, so hanggang dito na lang yung video natin mga par. Sa di pa nag-share ng ating video, i-share nyo na. Sa mga di pa nag-comment, comment lang kayo para mabasa po natin yan. At ayan, pauwi na kami mga par. Kita kits.